4:00 pa lang ng madaling araw, pero amoy bawang at sinangag na ang buong kusina ni Jacqueline. Hindi ito paghahanda para sa isang masayang salo-salo ng pamilya, at lalong hindi ito para sa sarili niyang kaarawan. Ang masaganang almusal na niluluto niya ay para sa babaeng kasalukuyang natutulog sa kama na dapat sana ay sa kanya, ang kabit ng kanyang asawa. Napahinto si Jacqueline sa paghalo ng sinangag. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Hindi na ito yung matalim na sakit ng pagkagulat nung una niyang nalaman ang panloloko. Ito ay isang mapurol at mabigat na pagtiis. Isang uri ng pagdurusa na naging normal na bahagi na ng kanyang araw-araw. Napatingin siya sa may pintuan ng kusina. Nakita niya ang isang pares ng makintab at pulang high heels na nakakalat doon. Hindi sa kanya iyon. Kay Myra, ang babaeng inuwi ng kanyang asawa noong nakaraang linggo, na may bitbit na maleta at isang tiyan na 6 na buwan ng buntis. Huminga ng malalim si Jacqueline at pinunasan ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mata gamit ang likod ng kanyang palad. Kailangan ko itong gawin, bulong niya sa sarili, para kay nanay. Kung aalis siya ngayon, saan siya pupulutin? Paano ang gamutan ng ina niyang may stage 2 cancer? Ang bahay na ito at ang maliit na negosyo ni Renante ang tanging inaasahan niya. Biglang bumukas ang pinto ng master bedroom sa itaas. Narinig niya ang mabibigat na yabag ni Renante at ang maliliit at maarteng hakbang ni Myra. "Dahan-dahan lang, babe. Baka madulas ka," malambing na sabi ni Renante. Napangisi ng mapait si Jacqueline habang nagsasali ng kape sa 3 tasa. Noong siya ang may sakit at nilalagnat, ni hindi siya maikuha ni Renante ng isang basong tubig. Pero ngayon, kung makapag-alaga ito sa iba, daig pa ang nurse. Pumasok ang dalawa sa kusina. Ni hindi tinapunan ng tingin ni Renante si Jacqueline. Dumiretso ito sa upuan at inalalayan si Myra na parang babasaging kristal. "Jacqueline, bakit ang tagal ng pagkain?" Iritableng tanong ni Renante habang hinihimas ang likod ni Myra. "Kanina pa nagugutom ang mag-ina ko." Nilunok ni Jacqueline ang bara sa lalamunan niya. Dahan-dahan niyang inilapag ang plato ng sinangag, itlog at hotdog sa harap nila. "Eto na," mahina niyang sagot. Umupo si Jacqueline sa dulo ng mesa, sa pwestong malayo sa kanila. Susubo sana siya ng pagkain, pero nawalan siya ng gana sa nakita niya. Kumuha si Renante ng kutsara, sumandok ng kanin at itlog, at itinapat ito sa bibig ni Myra. "Saya! Kailangan malakas si baby," nakangiting sabi ni Renante. Kinikilig naman nang ngumunguya si Myra habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Jacqueline. May halong pang-aasar ang tingin ng babae. Tila sinasabing, "Tingnan mo, nasa akin na ang lahat ng dapat ay sayo." Napayuko na lang si Jacqueline at tinitigan ang kanyang kape. Parang gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ihagis ang mainit na kape sa mukha ng dalawa. Pero naisip niya ang mukha ng kanyang ina na nakaratay sa kabilang bahay. Kumuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa halos dumugo ito. "Nga pala, Jacqueline," basag ni Renante sa katahimikan. Nag-angat ng tingin si Jacqueline. "Ano yon?" "Yung mga damit ni Myra sa laundry basket. Isabay mo na sa paglalaba mo mamaya." Utos ni Renante nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Nauubusan na siya ng malinis na panty at bra. Hirap na siyang yumuko para maglaba. Nanlaki ang mga mata ni Jacqueline. Nanginginig ang boses niya nang sumagot. "Renante, asawa mo ako. Hindi katulong ng kabit mo." Biglang ibinagsak ni Renante ang kutsara sa plato. Lumikha ito ng malakas na kalansing na nagpatahimik sa buong kusina. Tinitigan siya ni Renante ng matalim. Yung tingin na nagpapaliit sa kanya. "Wala akong pakialam sa titulo mo, Jacqueline. Kung gusto mong manatili sa pamamahay na ito, at kung gusto mong bigyan pa kita ng pera para sa nanay mo, gagawin mo ang sinasabi ko." Napatahimik si Jacqueline. Ang dignidad niya ay parang basahang pinipiga sa harap nila.
Tumango siya ng dahan-dahan, pigil ang paghikbi. Oo. Sige. Ngumisi si Myra at sumandal sa balikat ni Renante. Thanks, Ate Jacqueline. Ang bait mo talaga. Tumayo si Renante at pinunasan ang bibig gamit ang tissue. At isa pa, dagdag ni Renante, humarap ito kay Jacqueline ng may seryosong mukha. Mula mamayang gabi, ilabas mo na lahat ng gamit mo sa master bedroom. Natigilan si Jacqueline. Bakit? Saan ako matutulog? Tinuro ni Renante ang pinto sa likod ng kusina. Ang pinto papunta sa luma at maalikabok na bodega ng bigas. Doon ka na muna sa bodega. Malamig na sabi ni Renante. Ano? Hindi makapaniwala si Jacqueline. Renante, kwarto natin yon. Kasal tayo. Kailangan ni Myra ng maluwag at komportabling kwarto. Putol ni Renante. Masyado nang masikip. Kung tatlo tayo sa kama. At ayokong naiisturbo ang tulog ng mag-ina ko kapag umiiyak ka sa gabi. Hinawakan ni Renante ang kamay ni Myra. At dahan-dahan, silang naglakad palabas ng kusina. Linisin mo na. Yung bodega, Jacqueline. Ayoko nang maalikabok. Naiwan si Jacqueline na nakatulala. Sa gitna ng kusina. Ang bahay na minana niya sa mga magulang niya. Ang kwartong pinuno nila ng mga pangarap nung bagong kasal sila. Ngayon ay bawal na niyang tapakan. Sa sarili niyang tahanan, naging squatter siya. Mabigat ang bawat hakbang ni Jacqueline habang buhat-buhat ang isang manipis na foam at ilang unan pababa ng hagdan. Parang hinihiwa ang puso niya sa bawat tingin niya sa pinto ng master bedroom na ngayon ay nakasarado na sa kanya. Rinig na rinig niya ang tawanan ni Renante at Myra mula sa loob. Ang mga tawa na dati ay sa kanilang dalawa lang ng asawa niya. Pagpasok niya sa bodega, sinalubong siya ng amoy ng lumang bigas, alikabok at ipis. Masikip ang kwarto. Walang bintana. Ang tanging liwanag ay galing sa isang pundidong bumbilya sa kisame. Inilapag ni Jacqueline ang foam sa sahig na semento. Umupo siya at niyakap ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang humagulgol. Gusto niyang magwala. Pero napatingin siya sa maliit na bintana ng kabilang bahay. Ang annex kung saan nakatira ang nanay niya. Para kay nanay, bulong niya sa sarili. Paulit-ulit na parang isang dasal. Titiisin ko ang lahat para kay nanay. Kinabukasan, maagang umalis si Jacqueline. Hindi na siya nagpaalam kay Renante. Sa pampublikong ospital, amoy alcohol at gamot ang sumalubong sa kanya. Nakaupo siya sa harap ng doktor na tumitingin sa nanay niya. Seryoso ang mukha nito habang binabasa ang latest na lab results. Mrs. Jacqueline, panimula ng doktor. Magiging tapat ako sa inyo. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Jacqueline. Napahawak siya ng mahigpit sa strap ng kanyang bag. Kumakalat na ang cancer cells ng nanay mo. Hindi na sapat ang gamot na iniinom niya ngayon. Nanlamig ang buong katawan ni Jacqueline. Ano pong ibig niyong sabihin, Doc? Nanginginig niyang tanong. Kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon at pagkatapos noon, kailangan niya ng mas aggressive na chemotherapy. Inilapag ng doktor ang isang pirasong papel sa mesa. Isang estimate ng gastusin. Tiningnan ito ni Jacqueline at halos mahilo siya sa dami ng zero, daan-daang libo. Saan siya kukuha ng ganitong kalaking halaga? Ang ipon niya ay paubos na dahil sa mga naunang gamutan. Ang natitira na lang ay ang emergency fund na tinatago niya sa ilalim ng niregalo niyang kama sa nanay niya. Pero kulang na kulang pa rin iyon. Lumabas si Jacqueline ng klinik na parang lumulutang. Wala sa sarili siyang naglakad sa hallway ng ospital. Kinuha niya ang cellphone. Ang kamay niya ay nanginginig habang pinipindot ang pangalan ni Renante. Ito na lang ang pag-asa niya. Kahit gaano kasama ang ugali nito, asawa pa rin naman niya ito. Baka naman may natitira pang awa sa puso nito. Nagring ng matagal bago sinagot ni Renante. Ano na naman? Singhal ni Renante sa kabilang linya. Nasa meeting ako, Jacqueline. Istorbo ka. Rinig ni Jacqueline ang ingay ng mall sa background. Meeting daw?
pero nasa mall. Renante, please. Halos pabulong na sabi ni Jacqueline. Kailangan ko ng tulong mo. Pera na naman? Iritableng sagot nito. Wala ka na bang ibang alam sabihin kundi pera? Renante, mamamatay ang nanay ko kapag hindi na operahan. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Jacqueline. Parang awa mo na. Kahit pautang lang. Babayaran kita kapag nakahanap ako ng trabaho. Please, Renante. Tumahimik sa kabilang linya ng ilang segundo. Umaasa si Jacqueline na baka sakaling lumambot ang puso nito. Wala akong pera, malamig na sabi ni Renante. Kabibili ko lang ng bagong sasakyan para kay Myra. Kailangan niya ng komportableng sasakyan para sa check-up ng anak ko. Natigilan si Jacqueline. Bagong sasakyan? Habang ang biyena nito ay nag-aagaw buhay? Renante, buhay ng nanay ko ang nakataya dito. Humihikbi na si Jacqueline. Problema mo na yan, Jacqueline. Hindi ako ATM machine. Huwag ka nang tatawag ulit. Tut, tut, tut. Binabaan siya ng telepono. Dahan-dahang ibinaba ni Jacqueline ang cellphone. Parang gumuho ang mundo sa paligid niya. Ang ingay ng mga tao sa ospital ay naging ugong na lang sa pandinig niya. Wala na. Wala na siyang malalapitan. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Unti-unti, napaupo siya sa malamig na sahig ng hallway. Yumuko siya at itinakip ang mga palad sa kanyang mukha. Doon, sa gitna ng maraming tao, humagulgol si Jacqueline. Ang iyak ng isang taong ubos na. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga dumadaan. Gusto na lang niyang mawala. Gusto na lang niyang matapos ang lahat ng sakit. Habang nakasubsob ang mukha niya sa kanyang mga palad, naramdaman niyang may tumigil sa harapan niya. Isang anino ang tumakip sa kanya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Jacqueline. Malabo ang paningin niya dahil sa luha, pero naaninag niya ang isang pares ng makintab na sapatos na panlalaki. May isang kamay na naglahad ng isang malinis at puting panyo sa kanya. Miss, sabi ng isang boses na malalim, kalmado at punong-puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tumingala si Jacqueline at nagtama ang kanilang mga mata. Tumilapon si Jacqueline sa semento. Tumama ang siko niya sa gilid ng bakal na estante. Aray! Daing niya, pero hindi niya ininda ang sakit. Mabilis siyang bumangon at lumuhod sa paanan ni Renante. Niyakap niya ang binti ng asawa. Renante, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Jacqueline habang tumutulo ang luha at sipon. Huwag yan, patayin mo na ako, saktan mo na ako, pero huwag mong kunin yan. Buhay ng nanay ko ang nakasalalay dyan. Tiningnan lang siya ni Renante mula sa taas. Ang muka ay blangko at walang bahid ng awa. Bitawan mo ako. Malamig na utos ni Renante. Hindi. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo binabalik yan. Hiyaw ni Jacqueline, mas lalong humigpit ang yakap sa binti nito. Biglang dumating si Myra sa pintuan ng bodega. Nakasuot ito ng mamahaling silk na bestida, damit na binili gamit ang pera na dapat sana ay sa pamilya. Humalakhak si Myra nang makita ang eksena. Hala babe, tingnan mo yang asawa mo. Mukhang aso na nagmamakaawa. Pangiinsulto ni Myra. Myra, sigaw ni Jacqueline, bumaling sa kabit. Ikaw rin magiging ina. Maawa ka naman. Pera ito para sa may sakit. Lumapit si Myra at yumuko ng bahagya, nakangisi. Alam mo Jacqueline, ang pera ng asawa, pera rin ng pamilya. At ngayon, hinaplos ni Myra ang kanyang tiyan. Kami na ang pamilya niya. Kailangan namin ng pambili ng gamit ni baby. Gusto mo bang magkulang ang anak ng asawa mo dahil lang sa matanda mong nanay? Na malapit naman ng mamatay? Parang sinampal ng yelo si Jacqueline sa narinig. Malapit ng mamatay? Hayop ka! Sigaw ni Jacqueline. Akmang susugurin niya si Myra, pero malakas siyang sinipa ni Renante sa balikat. Huwag mong lalapitan si Myra! Bulyaw ni Renante.
Napahiga ulit si Jacqueline sa sahig, humahagulgol sa sakit ng katawan at puso. Kinuha ni Renante ang mga pera sa lata at isinilid sa kanyang bulsa. Tinapon niya ang walang laman na lata sa mukha ni Jacqueline. Klang! Tumama ang lata sa noo ni Jacqueline, nag-iwan ng pulang marka. Aalis na kami. Magsisimba kami at kakain sa labas. Sabi ni Renante habang inaakbayan si Myra palabas. Linisin mo yung kalat mo pagbalik namin. Naiwan si Jacqueline na nakadapa sa maruming sahig ng bodega. Narinig niya ang pag-rev ng makina ng sasakyan. Narinig niya ang tawanan ni Renante at Myra habang papalayo. At pagkatapos, katahimikan. Dahan-dahang bumangon si Jacqueline. May tumutulong dugo mula sa sugat sa kanyang noo. Pinunasan niya ito ng likod ng kanyang palad. Tinitigan niya ang dugo. Pula. Mainit. Pero ang naramdaman niya sa loob ay sobrang lamig. Tapos na ang pagmamakaawa. Tapos na ang pagiging martir. Wala nang natirang pag-ibig. Wala nang natirang respeto. Ang tanging natira na lang ay isang nag-aalab na puot. Tumayo si Jacqueline. Hindi na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pumasok siya sa banyo at humarap sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang namamagang mata, ang sugat sa noo, ang payat na pangangatawan. Huling iyak mo na yan, Jacqueline. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay matigas at desidido. Hinding-hindi na nila makukuha ang luha mo. Kumuha siya ng malaking bag. Hindi na siya maglilinis ng kalat nila. Hindi na siya magluluto para sa kanila. Ngayong gabi, magtatapos ang pagiging alipin niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang numero na nakasulat sa calling card na binigay ng doktor kanina. Hello, Dr. Matias? Sabi ni Jacqueline. Ang boses ay buo at matapang. Kailangan ko po ng tulong niyo. Aalis na kami ng nanay ko dito. Ngayon na. Mabilis ang bawat kilos ni Jacqueline. Bawat segundo ay mahalaga. Alam niyang anumang oras ay maaaring bumalik si Renante at Myra galing sa kanilang date. Kumuha lang siya ng 2 malaking bag. Isinilid niya ang mga damit nilang mag-ina at ang mga gamot ni Nanay Rosa. Wala na siyang ibang dinala. Iniwan niya ang mga gamit sa kusina, ang mga dekorasyon na siya ang bumili at ang lahat ng alaala sa bahay na yon. Tumakbo siya papunta sa maliit na kwarto sa likod ng bahay kung saan nakahiga ang kanyang ina. Nay, gising po, bulong ni Jacqueline habang dahan-dahang tinatapik ang pisngi ng matanda. Idinilat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata. Nanghihina ito at maputla. Jacqueline, bakit? Anong nangyayari? Mahina nitong tanong. Bakit may dugo ka sa noo? Pinilit ngumiti ni Jacqueline kahit nanginginig ang boses. Wala po ito, Nay. Nadulas lang. Pagsisinungaling niya. Aalis na po tayo. Ngayon na. Saan tayo pupunta? Gabi na. Sa lugar kung saan hindi na tayo aapihin. Sa lugar kung saan gagaling kayo. Inalalaya ni Jacqueline na bumangon ng ina. Mabigat ang katawan nito dahil sa sakit. Hirap na hirap si Jacqueline na alalayan ito palabas ng pinto. Bawat hakbang ay parang pagtakas sa isang bilangguan. Paglabas nila ng gate, sakto namang huminto ang isang itim na SUV sa tapat nila. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Matias. Hindi ito naka-uniforme, kundi naka-casual na t-shirt at maong. Mabilis itong lumapit sa kanila. Jacqueline, tawag nito. Agad na kinuha ni Matias ang bigat ni Nanay Rosa mula sa balikat ni Jacqueline. Ako na ang bubuhat sa kanya. Buksan mo ang pinto sa backseat. Walang maraming tanong. Walang arte. Binuhat ni Matias ang matanda na parang magaan lang ito at maingat na inihiga sa likod ng sasakyan. Sakay na, bilis. Utos ni Matias nang makita niyang palingalinga si Jacqueline sa kalsada. Sumakay si Jacqueline sa passenger seat. Pagkasara ng pinto, agad na pinatakbo ni Matias ang sasakyan. Napatingin si Jacqueline sa side mirror. Nakita niya ang bahay na kinalakihan niya ang bahay na pinaghirapan ng mga magulang niya, at ang bahay na naging impyerno niya sa piling ni Renante. Palayo ng palayo ang ilaw ng bahay
hanggang sa lamunin na ito ng dilim. Huminga ng malalim si Jacqueline. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. "Salamat, Doc," basag ni Jacqueline sa katahimikan. "Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo." Sumulyap saglit si Matias sa kanya habang nagmamaneho. "Matias na lang," sabi nito. "At huwag mong isipin ang bayad. Ang mahalaga, ligtas kayo." Dinala sila ni Matias sa isang maliit pero malinis na apartment sa kabilang bayan. "Dati itong tinutuluyan ng kapatid ko noong college siya," paliwanag ni Matias habang binubuksan ng ilaw. "Fully furnished na. May pagkain na rin sa ref. Dito muna kayo habang nagpapalakas ang nanay mo." Inihiga nila si Nanay Rosa sa malambot na kama. Agad na nakatulog ang matanda dahil sa pagod. Nakatayo si Jacqueline sa gitna ng sala. Tahimik, payapa, walang sumisigaw, walang na nag-uutos. Lumapit si Matias at inabutan siya ng first aid kit. "Gamutin mo ang sugat sa noo mo," malambing na sabi ni Matias. "Magpahinga ka na, Jacqueline. Walang mananakit sa inyo dito. Pangako ko yan." Nang makaalis si Matias, nilock ni Jacqueline ang pinto. Umupo siya sa sofa at ipinikit ang mga mata. Nakatulog siya ng mahimbing. Walang bangungot. Kinaumagahan, nagising si Jacqueline sa lakas ng sikat ng araw na tumatama sa bintana at sa walang tigil na pagring ng kanyang cellphone. Kinuha niya ito sa ibabaw ng mesa. Pangalan ni Renante ang nasa screen. Bumalik ang kaba sa dibdib niya. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ang tawag. "Hello? Jacqueline!" Sigaw ni Renante sa kabilang linya. Halos mabasag ang eardrum niya sa lakas ng boses nito. "Nasaan ka? Bakit wala ka sa bodega? At nasaan ang nanay mo?" Pinatatag ni Jacqueline ang kanyang loob. "Umalis na kami. Hindi na kami babalik." "Anong hindi babalik? Sino ang magluluto dito? Sino ang maglalaba?" Nanggagalaiting sigaw ni Renante. "Bumalik ka dito ngayon din. Kapag hindi ka umuwi sa loob ng 1 oras, ipapapulis kita." "Pulis? Bakit?" "Kinasuhan kita ng kidnapping. Tinangay mo ang biyenan ko nang walang pahintulot ko. At pag nanakaw, ninakaw mo ang mga alahas na binigay ko sa'yo." Napapikit si Jacqueline sa kapaluan ng mukha ng asawa. "Renante, magkita na lang tayo sa korte." Matapang na sagot ni Jacqueline bago niya pinatay ang tawag at in-off ang cellphone. 2 linggo na ang nakalipas mula noong gabing tinakas ni Matias sina Jacqueline at Aling Rosa. Araw-araw, nakikita ni Matias ang pagbabago kay Jacqueline. Nakatayo siya ngayon sa may pintuan ng kanyang opisina. Pinapanood si Jacqueline na nag-aayos ng mga files sa reception area. Noong una niyang makita si Jacqueline sa ospital, para itong lantang gulay. Nakayuko, nanginginig, at puno ng takot. Pero ngayon, iba na. Nagpagupit si Jacqueline. Ang dating mahaba at sabog na buhok ay ngayon ay maiksi na at naka-bob cut na mas lalong nagpapalitaw sa maamo niyang mukha. Hindi na rin ito nakasuot ng lumang duster. Nakasuot na ito ng maayos na blouse at slacks, ang uniforme ng mga staff sa clinic. "Good morning, Sir Matias," bati ni Jacqueline nang mapansin siya nito. Ngumiti ito, isang totoo, at maaliwalas ng ngiti. Bumilis ang tibok ng puso ni Matias. Hindi niya inakala na sa likod ng pagiging doktor niya, may mararamdaman pa siyang ganito. "Good morning, Jacqueline," ganti niya ng bati. "Kumusta si Aling Rosa?" "Mabuti po, sir. Salamat sa Diyos at tinatanggap ng katawan niya ang chemo," masiglang sagot ni Jacqueline. "At salamat din po sa inyo. Sa trabahong ito." Lumapit si Matias sa desk. "Jacqueline, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Matias na lang kapag wala tayo sa harap ng pasyente," biro niya. Namula ng konti ang pisngi ni Jacqueline. "Nakakaya naman po. Boss ko kayo. Kaibigan mo ako bago ako naging boss mo." Seryosong sagot ni Matias. Biglang bumukas ang pinto ng klinik.
pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Si Attorney Valdez, ang abogadong kaibigan ni Matias. "Matias! Jacqueline!" Bati ni Attorney Valdez. Agad na naging seryoso ang mukha ni Jacqueline. Pinapasok sila ni Matias sa kanyang opisina para sa pribadong pag-uusap. Inilabas ni Attorney Valdez ang makapal na folder ng mga dokumento. "Jacqueline, may good news at bad news ako." Panimula ng abogado. Napahawak si Jacqueline sa laylayan ng kanyang blouse. "Unahin niyo na po ang good news, attorney," sabi ni Jacqueline. "Ang good news, sigurado tayong mananalo sa kaso ng annulment at violence against women and children, VAWC. Malakas ang ebidensya natin, ang medical record ng mga pasa mo, ang pagnanakaw niya ng pera, at ang hayagang pambababae niya." Huminga ng maluwag si Jacqueline. Tumingin siya kay Matias na tumango bilang suporta. "At ang bad news?" tanong ni Matias. Bumuntong hininga si Attorney Valdez. Tungkol sa bahay, sinusubukan ni Renante na pekein ang titulo. May nilabas siyang dokumento na nagsasabing binenta raw ng magulang mo sa kanya ang lupa bago sila namatay. Nanlaki ang mata ni Jacqueline. "Imposible yan. Hindi totoo yan." "Alam ko," kalmadong sagot ng abogado. "Pero magpapahaba ito ng proseso. Gagawin niya ang lahat para maubos ang pera mo sa kaka-hearing." Natahimik ang kwarto. Alam ni Matias na walang pera si Jacqueline para sa matagalang laban. Hinawakan ni Matias ang kamay ni Jacqueline na nakapatong sa mesa. Nagulat si Jacqueline pero hindi siya bumitaw. "Attorney," matatag na sabi ni Matias habang nakatingin kay Jacqueline. "Huwag mong isipin ang gastos. Ako ang bahala sa legal fees." "Matias, nakakahiya na." Tutol ni Jacqueline. "Jacqueline, hindi ito utang." Putol ni Matias. "Ito ay investment. Investment sa katotohanan." Biglang may narinig silang kalabog sa labas ng klinik. "Nasaan ang asawa ko? Ilabas niyo siya." Sigaw ng isang pamilyar na boses. Si Renante. Mabilis na tumayo si Matias. "Dito lang kayo." Paglabas ni Matias, nakita niya si Renante na nagwawala sa reception area. Tinutulak ang security guard. "Mr. Renante," tawag ni Matias sa baritonong boses. "Nasa pribadong pasilidad ka. Lumabas ka kung ayaw mong tumawag ako ng pulis." Lumingon si Renante. Namumula ang mukha nito sa galit. "Ikaw," duro ni Renante kay Matias. "Ikaw ang lalaking kumarengkeng sa asawa ko." Kaya pala ang lakas ng loob niyang lumayas dahil may kalaguyo na siyang doktor. Lumabas si Jacqueline mula sa opisina. Nakatayo sa likod ni Matias. "Wala kang karapatang magsalita ng ganyan, Renante," sigaw ni Jacqueline. Nang makita ni Renante si Jacqueline, ang bago at maayos na itsura nito, napatigil siya sandali. Tila nagulat siya na ang dating manang na asawa niya ay mukha na ngayong disente at magandang babae. Pero napalitan agad ng galit ang gulat. Susugurin sana ni Renante si Jacqueline para saktan, pero mabilis na humarang si Matias. Hinarang ni Matias ang kanyang braso sa dibdib ni Renante at tinulak ito paatras ng malakas. "Subukan mong dampian siya kahit isang daliri," banta ni Matias. Ang boses ay mababa, pero nakakatakot. "Sisiguraduhin kong sa kulungan ka pupulutin." Natigilan si Renante. Nakita niya sa mata ni Matias na hindi ito nagbibiro. Inayos ni Renante ang kanyang gusot na damit at dinuro si Jacqueline. "Hindi pa tayo tapos, Jacqueline. Babawiin ko ang lahat sa'yo. Tandaan mo yan." Tumalikod si Renante at padabog na umalis. Nang makaalis na ang asawa, napaupo si Jacqueline sa sofa, nanginginig ang mga tuhod. Agad siyang dinaluhan ni Matias. "Ayos ka lang ba?" tanong nito. Tanong. Tumingala si Jacqueline at tumango, pero may luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung kaya ko siyang labanan, Matias. Natatakot ako." Hinawakan ni Matias ang magkabilang balikat ni Jacqueline at tinignang maigi sa mata. "Jacqueline, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka na ang babaeng api-apihan sa bodega. Ikaw na ang reyna ng sarili mong buhay."
At ang Reyna, hindi lumalaban mag-isa. Nandito ako. Sa sandaling iyon, sa gitna ng takot, naramdaman ni Jacqueline ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan, ang pakiramdam na may nagpoprotekta sa kanya. Lumipas ang ilang buwan na parang isang panaginip. Sa tulong ni Matias at Attorney Valdez, na-i-file na ni Jacqueline ang kaso. Ngayon ang araw ng unang hearing para sa Temporary Protection Order, TPO at suporta. Nasa loob ng korte si Jacqueline. Nakaupo siya ng tuwid. Suot ang isang simpleng puting dress na binigay ni Matias. Sa kabilang panig, naroon si Renante. Kasama nito si Myra. Malaki na ang tiyan ni Myra, pero mukha itong stress. Ang suot nitong alahas ay halatang peke, at ang mamahaling bag nito ay luma na. Mukhang nauubos na ang perang ninakaw nila. Panay ang bulungan ng dalawa. Masama ang tingin ni Renante kay Jacqueline, habang si Myra naman ay panay ang irap. Tinawag ng judge ang kaso. Jacqueline Ramos versus Renante Ramos. Tumayo ang abogado ni Jacqueline at inilatag ang mga ebidensya. Your Honor, panimula ni Attorney Valdez, ang aking kliyente ay biktima ng psychological at economic abuse. Pinalaya siya sa sarili niyang pamamahay at ninakawan ng ipon para sa gamutan ng kanyang ina. Pinakita ang mga larawan ng pasa ni Jacqueline, ang medical certificate ni Nanay Rosa, at ang affidavit ni Dr. Matias bilang witness sa kalagayan ni Jacqueline noong gabing iyon. Tumayo naman ang abogado ni Renante, isang mukhang baguhan at kinakabahang abogado. Your Honor, tumututol kami. Ang nasabing pang-aabuso ay gawa-gawa lamang. Si Jacqueline ay umalis ng kusa dahil sa selos at sumama sa ibang lalaki. Si Dr. Villarreal, umugong ang bulungan sa loob ng korte. Tumingin si Jacqueline kay Matias na nasa gallery. Kalmado lang ito at ginitian siya. Kaya mo yan, ang sabi ng mga mata nito. Huminga ng malalim si Jacqueline. Pinatawag siya sa witness stand. Ito na ang pagkakataon niya. Mrs. Ramos, tanong ng judge, bakit mo gustong paalisin ang asawa mo sa bahay? Humarap si Jacqueline sa judge, tapos ay tumingin diretso sa mata ni Renante. Dahil ang bahay na yon ay hindi lang basta istruktura, Your Honor. Matatag na sagot ni Jacqueline. Dugo at pawis ng mga magulang ko ang pader noon. At sa loob ng maraming taon, ginawa akong alipin sa sarili kong tahanan. Pero asawa mo pa rin siya, sabi ng judge. Ang asawa, Your Honor, ay kasama sa hirap at ginhawa. Hindi kasama sa pambubugbog at pambababae. Noong gabing ninakaw niya ang pera para sa kemo ng nanay ko para ibili ng sasakyan ng kabit niya. Tumulo ang luha ni Jacqueline, pero hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa sakit ng alaala. Namatay na po ang asawa sa kanya. Ang natira na lang po ay isang halimaw. Katahimikan sa buong korte. Damang-dama ng lahat ang bigat ng bawat salita ni Jacqueline. Biglang tumayo si Renante. Sinungaling, ikaw ang may kasalanan. Baog ka kasi. Hindi mo ako mabigyan ng anak kaya ako naghahanap. Gahanap ng iba. Order in the court. Sigaw ng judge, pinukpok ang gavel. Mr. Ramos, maupo ka o papaalisin kita. Umupo si Renante. Hingal na hingal at pulang-pula ang muka. Si Myra naman ay nakayuko. Hinihimas ang tiyan. Parang nahihiya sa iskandalo. Natapos ang hearing, nagdesisyon ng judge na maglabas ng temporary protection order pabor kay Jacqueline at inutusan si Renante na huwag lalapit sa kanya ng 100 metro. Paglabas ng korte, sinalubong ni Matias si Jacqueline. Ang galing mo sa loob, bati ni Matias. Salamat, ngiti ni Jacqueline. Dahil to sa inyo, aalis na sana sila nang harangin sila ni Renante sa parking lot. Huwag kang magsaya, Jacqueline, banta ni Renante. TPO lang yan. Sa akin pa rin ang bahay. At malapit nang lumabas ang anak ko. Mas may karapatan ng anak ko sa mana kaysa sayo.
Ngumisi si Renante at inakbayan si Myra. Di ba, Hon? Pero hindi sumagot si Myra. Mukha itong balisa. Umalis na ang mag-asawa at kabit. Nang gabing iyon, habang nagse-celebrate sina Jacqueline at Matias sa isang simpleng dinner, nagring ang phone ni Jacqueline. Isang unknown number. Hello? Sagot ni Jacqueline. Hello, Jacqueline. Boses ng isang lalaki. Mautal-utal at parang takot. Kilala mo ba si Myra? Kumunot ang noo ni Jacqueline. Sino to? Ako si Leo. Ex-boyfriend ni Myra. Sabi ng lalaki. Nakita ko sa balita ang kaso nyo. Gusto kitang tulungan. Bakit? Dahil may alam ako tungkol sa bata. At gusto kong ibenta ang impormasyon na to sa'yo bago pa mahuli ang lahat. Nanlaki ang mata ni Jacqueline. Tumingin siya kay Matias. Anong impormasyon? Tanong niya. Yung batang dinadala ni Myra. Hindi yon kay Renante. 10:00 ng gabi. Nasa isang liblib na sulok ng 24-hour fast food chain, sina Jacqueline at Matias. Mahigpit ang hawak ni Jacqueline sa kanyang baso ng iced tea. Malamig ang baso, pero pinapawisan ang kanyang mga palad sa kaba. Calm down, bulong ni Matias, sabay hawak sa kamay niya sa ilalim ng mesa. Nandito lang ako. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking payat. Maitim ang ilalim ng mata at naka-hoodie. Palinga-linga ito na parang takot na may makakita sa kakanya. Si Leo. Lumapit ito sa mesa nila at umupo agad nang hindi nagpapaalam. Dala niyo ba ang pera? Agad na tanong ni Leo. Nanginginig ang boses nito, halatang agaw buhay, sa pangangailangan. Siguro ay sa sugal o bisyo. Tumango si Matias. Bahagya niyang ipinakita ang isang makapal na brown envelope sa loob ng kanyang bag. Nandito, pero gusto muna naming makita ang ebidensya. Seryosong sabi ni Matias. Naglabas si Leo ng isang USB drive at ilang piraso ng papel na gusot-gusot. Lahat ng usapan namin ni Myra. Nasa USB na yan. Facebook messages, text, pictures. Mabilis na paliwanag ni Leo. At eto, inilapag ni Leo ang isang papel, isang resulta ng DNA test. Kinuha ito ni Jacqueline. Binasa niya ang nakasulat. Probability of paternity, 99.9%. Father, Leo Guevara. Napasinghap si Jacqueline. Paano? Nauutal na tanong ni Jacqueline. Paano nangyari to? Akala ni Renante sa kanya ang bata. Sobrang proud siya na magkakaanak na siya. Napangisi ng mapait si Leo. Bobo yang asawa mo, Jacqueline, sabi ni Leo nang walang galang. Alam ni Myra ang totoo. Alam ni Myra na hindi kayang makabuntis ni Renante. Kumunot ang noo ni Jacqueline. Anong ibig mong sabihin? Noong nagsisimula pa lang sila, nagpa-check up sila ng palihim. Kwento ni Leo. May nakuha akong kopya ng medical record ni Renante na tinatago ni Myra sa gamit niya. Yan ang alas ni Myra kapag nagipit siya. Inabot ni Leo ang isa pang papel, isang luma at naninilaw na medical abstract. Binasa ito ni Matias bilang doktor. Severe orchitis complication due to mumps in adulthood. Basa ni Matias. Tumingin siya kay Jacqueline nang may halong awa. Jacqueline, ang kondisyong ito, madalas nagiging sanhi ng sterility o pagkabaog sa mga lalaki. Nanigas si Jacqueline sa kanyang kinauupuan. Bumalik sa alaala niya ang lahat ng panunumbat ni Renante sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Wala kang kwentang babae. Baog ka. Sayang ang lahi ko sa'yo. Tuyot ang matris mo. Kasalanan mo kung bakit wala tayong anak. Napapikit si Jacqueline. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa halo-halong galit at ginhawa. Sa loob ng 10 taon, dinala niya ang sisi. Naniwala siya na siya ang may diferensya. Naniwala siya na siya ang may kulang, pero hindi pala. Si Renante ang may problema. Alam man nito o hindi, o sadyang nasa denial ito, ang katotohanan ay sinisi nito si Jacqueline
para pagtakpan ang sarili niyang kakulangan. Ginamit lang ni Myra si Renante para may matirhan, patuloy ni Leo. Buntis na siya sa akin bago pa sila nagsama ni Renante. Pinalabas lang niyang kay Renante yon para suportahan siya. Kinuha ni Matias ang envelope at ibinigay kay Leo. Umalis ka na at siguraduhin mong mawawala ka na sa paningin namin. Utos ni Matias. Kinuha ni Leo ang pera at nagmadaling umalis na parang magnanakaw sa gabi. Naiwan si Jacqueline na nakatitig sa mga papel. Jacqueline? Tawag ni Matias. Nag-angat ng tingin si Jacqueline. Pinunasan niya ang kanyang luha. Pero sa pagkakataong ito, ibang klaseng Jacqueline ang nakita ni Matias. Wala na ang takot sa mga mata nito. Matias, sabi ni Jacqueline, ang boses niya ay matigas at puno ng determinasyon. Tawagan mo si Attorney Valdez. Bakit? Anong gagawin natin? Ngumiti si Jacqueline. Isang nangiti na hindi pa nakikita ni Matias. Isang nangiti ng tagumpay. Bukas ang final hearing, sabi ni Jacqueline habang hinihimas ang mga ebidensya sa mesa. Gusto kong makita ang mukha ni Renante kapag nalaman niyang ang prinsipeng tagapagmana niya ay hindi naman pala kadugo. Tumayo si Jacqueline, bit-bit ang katotohanang dudurog sa mundo ng kanyang asawa. Tapos na ang pagiging mabait, Matias. Oras na para maningil. Puno ang loob ng courtroom. Malamig ang hangin mula sa aircon, pero ramdam ni Jacqueline ang init ng tensyon sa paligid. Nakaupo siya sa tabi ni Attorney Valdez at Dr. Matias. Kalmado ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong ng maayos sa kanyang lap. Sa kabilang banda, nakaupo si Renante na parang hari. Nakabagong suit na malamang ay inuang. At nakaakbay pa rin kay Myra. Si Myra ay panay ang himas sa kanyang malaking tiyan, umaarte na parang nahihirapan para makakuha ng simpatya. Mr. Renante Ramos, tawag ng judge, maaari ka nang tumayo sa witness stand. Naglakad si Renante ng may yabang. Umupo siya at tumingin ng masama kay Jacqueline. Mr. Ramos, tanong ng abogado ni Renante. Bakit mo gustong mapawalang bisa ang kasal niyo ni Jacqueline at makuha ang bahay? Nagdrama agad si Renante. Pinilit niyang magpalo. Your Honor, gusto ko lang po ng masayang pamilya. Garalgal ang boses ni Renante. 10 taon kaming nagsama ni Jacqueline, pero hindi niya ako mabigyan ng anak. Ngayon, binigyan ako ng Diyos ng biyaya sa pamamagitan ni Myra. May anak na akong lalaki, ang tagapagmana ko. Tumingin si Renante kay Jacqueline at ngumisi. Naiintindihan ko kung bakit galit si Jacqueline. Masakit talagang maging baog. Masakit ang walang silbi bilang babae. Pero sana naman, huwag niyang idamay ang anak ko. Umugong ang bulungan sa korte. Marami ang naawa kay Renante at tumingin ng mapanghusga kay Jacqueline. Napahigpit ang hawak ni Jacqueline sa braso ng upon. Dati, dudurog sa puso niya ang mga salitang yon. Iiyak siya at manliliit. Pero ngayon, wala na siyang naramdaman kundi awa sa kamangmangan ng asawa niya. Tumayo si Attorney Valdes. Your Honor, matatag na sabi ng abogado ni Jacqueline, may nais kaming ipresentang bagong ebidensya. Ebidensyang magpapatunay na nagsisinungaling ang nasasakdal. Objection! Sigaw ng abogado ni Renante. Biglaan yan. Overruled, sabi ng judge. Anong ebidensya yan, attorney? Naglakad si Attorney Valdez palapit kay Renante habang hawak ang isang pirasong papel. Mr. Ramos, sinabi mo kanina na baog si Jacqueline, tama ba? Oo, wala siyang kwentang asawa. Matapang na sagot ni Renante. At sigurado kang sa iyo ang batang dinadala ni Myra? Oo naman, anak ko yan. Dugo at laman ko. Ngumiti si Attorney Valdez, isang nangiting nakakatakot. Kung gayon, Mr. Ramos, paano mo ipapaliwanag ang medical abstract na ito galing sa St. Luke's Hospital, dated 12 years ago? Inabot ng abogado ang papel kay Renante at sa judge.
Namutla si Renante habang binabasa ito. Ayon sa record, pagpapatuloy ng abogado, nagkaroon ka ng severe mumps complication na nagresulta sa orchitis at testicular atrophy. Sa madaling salita, Mr. Ramos, ikaw ang sterile. Ikaw ang hindi pwedeng magkaanak. Hindi si Jacqueline. Hindi totoo yan, sigaw ni Renante. Nanginginig ang boses. Peke to? Verified ang document na yan, Your Honor. Sagot ng abogado. At kung hindi pa sapat yan, heto ang resulta ng DNA test na isinagawa sa tulong ng tunay na ama ng bata, si Mr. Leo Guevara. Katahimikan, nakabibinging katahimikan, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng korte. Tiningnan ni Renante ang pangalawang papel. Probability of paternity, or percent. Dahan-dahang lumingon si Renante kay Myra na nasa gallery. Si Myra na kanina ay maarte at mayabang, ngayon ay maputla na parang papel at nanginginig. Akmang tatayo ito para tumakas, pero hinarang siya ng court security. Myra, bulong ni Renante, basag ang boses. Sabihin mong hindi totoo to. Sabihin mong anak ko to. Tumungo si Myra at hindi makasagot. Sumagot ka! Sigaw ni Renante na dumagundong sa buong kwarto. Biglang tumawa ng mapait si Myra. Tumingin ito kay Renante ng may pandidiri. Tanga ka kasi! Sigaw ni Myra pabalik. Sinong maniniwala na makakabuntis ka pa tuyot ka na? Kailangan ko ng matitirhan. Kailangan ko ng pera. At ikaw lang ang utu-utong naniwala sa akin. Parang sinaksak ng 1,000 kutsilyo si Renante. Napaupo siya sa witness stand. Tulala. Ang pride niya, ang anak niya, ang pagkalalaki niya. Lahat, ilusyon lang. Sa loob ng 10 taon, sinisi niya si Jacqueline. Inapi niya ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya at tinanggap siya kahit wala silang anak. Ipinagpalit niya ang isang diamante para sa isang basag na salamin. Your Honor, sabi ni Attorney Valdez, dahil napatunayang may psychological incapacity at fraud si Mr. Ramos, hinihiling namin na ibigay ang lahat ng claims kay Mrs. Jacqueline Ramos at paalisin ang nasasakdal sa property agad-agad. Pumukpok ang judge ng gavel. Granted, tapos na ang laban. Tumayo si Jacqueline at nagsimulang maglakad palabas. Jacqueline! Jacqueline! Narinig niya ang boses ni Renante. Tumatakbo ito palapit sa kanya, hinahabol ng mga pulis. Lumuhod si Renante sa paanan ni Jacqueline sa gitna ng hallway ng korte. Umiiyak ito na parang bata. Jacqueline, patawarin mo ako. Hagulgol ni Renante habang pilit inaabot ang kamay ni Jacqueline. Nagkamali ako. Niloko lang ako ng babaeng yon. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. Please, Jacqueline, huwag mo akong iwan. Wala na akong pupuntahan. Tumingin si Jacqueline sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring pagmamahal. Ang tanging nararamdaman niya ay wala. Humarap si Jacqueline kay Renante. Noong nagmamakaawa ako sa iyo sa bodega, Renante. Noong nagdurugo ang noo ko at humahalik ako sa paa mo para sa gamot ng nanay ko, nasaan ang awa mo? Natigilan si Renante. Ubus na ako, Renante, mahinang sabi ni Jacqueline. Wala nang natira para sa'yo. Tumingin si Jacqueline kay Matias na naghihintay sa kanya sa may pinto. Tara na, Matias. Umuwi na tayo. Tinalikuran ni Jacqueline si Renante. Hindi na siya lumingon, kahit rinig na rinig niya ang palahaw at pagsisisi ng kanyang dating asawa habang kinakaladkad ito ng mga pulis palayo. 1 taon na ang nakalipas. Maaliwalas ang sikat ng araw na tumatama sa bagong pintura ng bahay ni Jacqueline. Wala na ang madilim na gray na pintura na gusto ni Renante dati. Ngayon, kulay cream at puti na ito. Maliwanag at presko sa paningin. Nasa kusina si Jacqueline, nagluluto ng kare-kare. Pero hindi katulad ng dati. Hindi siya nagmamadali. Wala siyang takot na baka mapagalitan siya kung hindi masarap ang lasa. Humuhuni pa siya ng kanta habang naghihiwa ng gulay. Anak, ang bango naman yan.
Boses ni Nanay Rosa mula sa likuran. Lumingon si Jacqueline at napangiti. Malusog na si Nanay Rosa. Tumubo na ulit ang buhok nito pagkatapos ng chemo at bumalik na ang kulay sa pisngi nito. Wala na ang bakas ng sakit, tanging nangiti na lang ng isang ina na panatag ang loob. Malapit na to, Nay, sagot ni Jacqueline. Tamang-tama sa pagdating ni Matias. Habang hinihintay na lumambot ang karne, lumabas muna si Jacqueline sa garden. Dati, damuhan lang ito na pinapabayaan ni Renante. Ngayon, puno na ito ng mga orchids at sunflowers. Habang nagdidilig, napansin ni Jacqueline ang isang lalaking nakatayo sa labas ng gate. Nakasuot ito ng lumang t-shirt na kupas, payat ang pangangatawan, at mahaba ang buhok at balbas. Si Renante. Nakatitig ito sa bahay, sa bagong sasakyan sa garahe. Sa masayang mukha ni Jacqueline, nagkatama ang kanilang mga mata. Dati, kakabahan si Jacqueline. Dati, matatakot siya. Pero ngayon, tiningnan lang niya ito na parang isang estranghero. Walang galit. Walang awa. Wala. Nakita ni Renante ang kawalan ng emosyon sa mata ni Jacqueline. At yun ang mas masakit kaysa sa anumang sampal. Dahan-dahang yumuko si Renante. Tinalikuran niya ang gate at naglakad palayo. Hila-hila ang kanyang mga paa. Bumalik sa kung saan man siya pinulot ng tadhana matapos siyang iwan ni Myra at mawalan ng lahat. Huminga ng malalim si Jacqueline. Ang hangin ay amoy kalayaan. Bumukas ang gate at pumasok ang sasakyan ni Matias. Bumaba ang doktor. May dalang isang bouquet ng tulips at isang box ng cake. "Good afternoon, mahal," bati ni Matias sabay halik sa noo ni Jacqueline. "Good afternoon," ganti ni Jacqueline. Kinuha niya ang mga bulaklak. Naupo sila sa bench sa garden habang hinihintay ang paglubog ng araw. Hinawakan ni Matias ang kamay ni Jacqueline. Ang kamay na dati ay puro kalyo at paso sa kakasilbi sa iba, ngayon ay makinis at inaalagaan na. "Jacqueline," panimula ni Matias. Medyo seryoso ang tono nito. Bakit? May problema ba sa klinik?" tanong ni Jacqueline. "Wala naman. May gusto lang sana akong itanong." Bidumukot si Matias sa bulsa ng kanyang polo. Naglabas siya ng isang maliit na kahong pelus. Natigilan si Jacqueline. Bumilis ang tibok ng puso niya, pero hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa saya. Binuksan ni Matias ang kahon. Isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumislap sa ilalim ng papalubog na araw. "Jacqueline," sabi ni Matias, nakatingin diretso sa mga mata niya. "Noong una kitang nakita sa ospital, gusto kitang iligtas. Gusto kong gamutin ang mga sugat mo." Tumigil sandali si Matias at ngumiti. "Pero ngayon, nakikita ko na hindi mo na kailangan ng tagapagligtas. Buo ka na. Malakas ka na. Kaya hindi ko na aalukin na iligtas ka." Hinawakan ni Matias ang singsing. "Kang inaalok ko sa'yo ay ang samahan ka. Sa hirap, sa ginhawa, sa lungkot at sa saya. Hindi bilang amo, hindi bilang doktor, kundi bilang partner mo sa buhay. Will you marry me?" Tumulo ang luha ni Jacqueline, pero ito na ang pinakamasarap na luha na naramdaman niya sa buong buhay niya. "Oh, Matias!" sagot ni Jacqueline habang tumatawa at umiiyak. "Oo." Isinuot ni Matias ang singsing. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Sa likod nila, nakadungaw si Nanay Rosa sa bintana. Nangingilid ang luha sa tuwa abaang pinapanood ang anak. Tumingala si Jacqueline sa langit. Kulay kahel at lila ang ulap. Naalala niya ang babaeng umiiyak sa bodega. Ang babaeng nagmamakaawa para sa kapirasong pagmamahal. Wala na ang babaeng yon. Namatay na ang Jacqueline na martir. Ang natira ay ang Jacqueline na natutong mahalin ang sarili. Kaya naman ngayon, handa na siyang tumanggap ng pagmamahal na totoo. At wag. Bulong ni Jacqueline sa hangin. "Salamat sa sakit. Dahil sa'yo, nahanap ko ang sarili ko." At sa wakas, nahanap na rin niya ang kanyang tahanan.